Sa libasa ni Brother Nick, sa atong ethics o sentro sa atong pagtuon, doon mo yung mga Bible, bunganin ninyo ako pasabot, diini nga mga teksto. Titus 3:3-5. Nagayon here, for we ourselves were sometimes foolish, i-specify, no? Ang mga gawi, no? Ni atong giagi ng mga adlaw sa tuig 2025. Where we were sometimes usahay, no? We are foolish. Pwede ni, una ni, o gisundan ni, o disobedience. No? Pagkadili, o sa, matinong malon, sunod, deceive, nalingla, no? Sa politikan ng mga pagsulti na budol, no? And serving diverse lusts. Saning lust? Mga pangibog, no? Oo. Mga pangibog. Sa tanang mga bulan, dili lang diha sa kulundon, kung dili diha sa mga butang. Kamaoy naghatag ka nato o kining ginatawag na pagkahumod sa atong espirituhanon na pagkinuhi. And pleasures, kalipayan, loving and malice, and envy. Yung envy. Ano ba yung envy? Sinahon. Kasina. No? Kasina. Envy. Then, hateful. Uy. Hateful. Gikuha ni Pablo, i-specify yun din, kaya naag yun din, no? Sa tao. Human ang atong pagdadiligan makasala, nahimo kang usap. Nahulog nga sa pagpagsala. Ang atong perfect nature na pagkabuhat sa Diyos, niya na ng iba, karon kung sana. Wala na. Ang nature na ito karon dautan. Tuuan mo ang mga ison, nadawag ang mga nga kita, na panunod na ito kining mga buhata, kaya sa man. Nakasala ang ating unang ginikanan. Di pa nangkunta sa sala. Hateful and hating one another. Sakit kayo mga ison. No? Sakit kayo. Sa verse 4, nagayon ni, but after the kindness and love of God, our Savior toward man appeared. Sa diha nakita sa Diyos ang tao nga makasasala na ipakita niya ang iyang concern sa tao na iyang binuha. Nakita niya nga kung sana nahilayo na niya. O dinhi napadayag kung sa ang Diyos pagdala ng tao. Nahigugma siya sa Diyos o kini ang plano sa kaluwasan. Iyahan-iyahan. Verse 5, not by word of righteousness which we have done, but according to the mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Wala na ang pagka-espiritual sa tao. Naginhanglan ang tao karon nga usa hugasan, i-regenerate,
ang iyang pagkatao. So, susama usab na teksto dinhi sa Colossians 3:17. Nagayon gyapon dinhi. Ako kasama sa sining no? Para klaro kayo. Colossus 3, magsugod ini sa 3, City, nato sa G. Nagayon din sa Sinibuano, by the way, pasensya lang, natong Tagalosuno. Ikuha na lang sa inyo ang Bible sa English o sa Tagalog. Ako masawang sa Sinibuano. Verse 7, sa chapter 3 sa Colossus. Niini kamo sa nalagawi kaniadto. Sa una, no, kaniadto. Nalagawi kaniadto sa nagkinabuhi pa kamo ni ining mga butanga. Sa utso, apan kamo karon kinahanglan isalikway ninyo kining tanang mga butanga. Sa dire, specify na po dire mga kaigsunan. Kasuko, kapungot, pagkamalinong-tanong, pagpasipala, o ang mahilas na sinupian. Sama ayon sa inubanan sa bakba. 9. Ayaw na kamo pag binakakay. Ang usa nato sa usa, maingon na nahukasan na kamo sa inyong daan nga kinaiya uban sa mga batasan ng inyo. Mga kaigsunan, isgutan dinhi ang kaniadto nato nga mga gawi, mga buhat. Base na tangi anak nga mga gawi. Daogan data mga igsoon. Wala na, ano kunong i-evaluate ang atong sarili? Ano kunong hatagan o pamalandong? Kung unsa ang mga sa atong pagkinabuhi kaniadtong biyagin tuloy. Kuni nga sa versikulo sa atong text sa 4, nagayon dito nga sa diha nga si Jesus ni padayag sa iyang ugma nga kinahanglan ni ay ka ugman luwas. Walay lain nga pabago sa atong kinabuhi. By Jesus Christ. Amen. Mga igsoon. Amen. Iringis ko na din sometimes, ourselves naatan ining muhata. Formerly, formerly. Because this, akong i-palin sa Bible commentary, volume 7, 371. Nagayon ko niya, because these church members before conversion were also pagans. Hindi pa kasama tayo ng mga pagano. Tanianto, no? Tanianto, mga pagano. Kung saan yung pagano? Religious. Natun magkasulti, di rin mayo ng pagkinabuhi. Without spiritual life na makita diha sa matag-usa. We're also pagans. They should now be tolerant of the pagans' mistakes. Furthermore, on Christian
now empowered by the grace of God. Kay alang sa mga kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Diyos ikapadayag. They were not to return to their former moral level as exhibited by pagans neighbors. For then, they will be denying the prayer of God. Kung wala tamang agad, ini mga bahina sa atong kinabuhi. Dili pagadundon ang atong mga pamilya sa Diyos. Makita ang tinuod na pag-ampo pinaagi sa pagbiya sa former things nga diin atong gibiya, atong pagabiyan sa miagi ng mga kapanahunan. Or we sometimes ourselves even foolish. Ngunit sa kapasabot, clean foolish, unintelligent. Dili pang gialaman mga igsoon, no? Unintelligent. Lack of understanding. Nakulangan sa mga pagsabot. Ikan sa kinabuhi sa Diyos tungod sa pagbiya nato sa mga butang espirituano. Sa episode 4:15 na kayo niya, at 18, ang ilang pagpanabot, gingit-ginan, sila nahimulagikan sa kinabuhi sa Diyos tungod sa kaburong nga naa kanila dumikan sa katig-a sa ilang kasing-kasing. Katig-a sa atong sa atong term, gahi, no? Katig-a sa kasing-kasing. Sa Roma 11:30 nato sa 32, nagayon diha, kay maingon nga kaniadto na masupilon kamo batok sa Dios apan karon nakadawat na sa kaloy tungod sa ilang pagkamasupilon. Sa ingon usab diini na masupilon sila karon aron nga pinaagi sa ilang sa kaloy nga gikapadayag ninyo makadawat usab sila kaluoy. Kay ang tanang mga tao itugyan sa Dios ngadto sa pagkamasupilon aron ang tanan iyang pagkatanaw. Sa ato pang kaigsuonan sa diha nga kinabuhi ka nga puno sa pagkadawatan ang Dios nahilayo ka nato. Nahilayo ka nato. Mao na nga ang mga pulong nga diin ipadaya din sa dalang sulatan nagahatag ka nato o pag-agni nga unta kita musunod sa mga butang nga mao'y magdala maghatod ka nato sa atong kaluwasan. Kining pulong disir na limbungan, no? Sabot din mga kaisunan, lead astray. Nahimot kang saab, nahisalaab ta, no? Sa dalan nga subay nato kaniadto. Karon, no? Itawag ta ng mga saab ng mga tao. Because of undisciplined minds, easily captivated by every whim or fancy that appeals to the gratification of senses. Nahimong nanginitan ang tanan nato ng mga pamuna-una ang atong mga pagkinabuhi. Natabunan
sa atong makita sa atong palibot nga puno sa pagkadaotan. Because His will and not God's constitutes life solely criterion. The pagan is the slave of debilitating habits of mixing, of the narcotic of worldly pleasures, often under the guise of culture, beauty, and refinement. Unconverted men and women serve the kingdom of evil. Kundi ay kita, mauni ang atong isubay na dalan. Nahimo kang usa, na converter ngadto sa kingharian. Sayo, sugod mo nga mga isulod. Dili ko. No? O na nagkaroon, atong kalingamutan, matubanggan ni ining bagong tuig. Unta, katong mga butang, atong gibiyaan. Dili na to nato, unsa? Imunyan. Dili na nato to subligon kung kunsa man ang atong pagkinamdoy ining bagong tuig. Sa Roma City, mailang ang sala pinaagi sa kasubuan. Roma City. So, kaya nga kung dili pa ang kasubuan, dili unta ako makakitag sala. Dili unta ako magailag unsa ring Panginoon. Pasalamat ang mga kaigsunan nga doon na tayo giya sa atong pagpamalaga nga mao ang Ten Commandments nga pinaagi niya na mausab ang atong kinabuhi uban sa tabang sa iyang anak nga mao si Jesus Christ. Ining leisure kanibok kalipayan, no? O hindi kasagaran labi na sa mga batanon, no? Leisure, ingon din kay i-specify ni Pablo. Without God, they would still be unenlightened. Leisure's loving people. Wala siya. Mga nahigugma sa kalipayan sa kalibutan. Kining ginatawag na hating one another. Hatred is the opposite of love. Ang pagkatuan diyan, hate. Malinuntanon, no? Pagka malinuntanon, katubang niya o opposite niya sa love. Gugma. Higugma. Sumala pa sa Mateo 5:23. Higugma ang imong kaaway. Murag lisod, no? Sa uban ay malisod ang paghimo hindi kinisubuan na imong higugmaon ang imong kaaway. Higugmaon, lisod kayo. Apan unsa ang ingon sa Dios? Maghatag siya og bag-ong unsa kasing-kasing. When man welcomes God into his life, a new power begins to operate contrary to the former forces of evil desire. Ang Diyos nagapasali ka na ito. Kung imo lang yung i-welcome si Jesus Christ sa atong kinabuhi, nagasaan siya na a new life, new power magasugod sa pag-operate, pagbuhat ng ika na ito contrary to the former things na mao ang bawatan. Romans 2:4 kaya diha, that the goodness of God leadeth thee to be
are representative. So may kasabutan ni, no? Nga, diin ang pagkamaayo sa Diyos maghatod kanato sa pagka-representante. Pinadala sa kalibutan. Kung kalindot kayo mga kaisunan, na mahilo kang representante. No? Pero sa kalibutan mga kaisunan, kung saan mga representatives ka rin. Ha? Dalo. Ako sa gahong. Ako sa kwarta. Pride. Na ang tanan makita diha karon sa mga representante sa panggamhanan nga niya karon kanato. Muna nga ang atong panggobyerno na himo na nga usa. Dili maayo kapasadagan. Ang buot sa Diyos nga ni kanato buhari ang love. Love for mankind. Kay inon niya sa unang Korinto 13, no? Na may Bible niya. 1 Corinthians 13, verse 4, ang gugma mapailubon o mapuangoron. Ang gugma dili masinahon, dili ipagawan. Ang giro o ipagawan. No? Mga dadali mga iksun. Ang upulis sa Polish, nato sa pagkamahigugma. Sa Volume 7, Bible Commentary, 370, any moral superiority in the life of a Christian is solely the of God love for His wayward children. Any moral superiority in the lives of Christian, lamang nagugma sa Diyos, mahimot na iyahang pagkatawag niya, iyahang mga anak. Dili, wayward children. So, wayward? Hindi. Bulag. Man stands justified before God on the basis of God's mercy, not because of any good act he performs. Kung malaon na ito yung ginatawag na sa diha na naghimot ka o maayo, no? Atong ang kulon na kita mataran. No? Act o ini gitawag na self. The general tenor of all unconverted lives consists in selfishness. Thus, no man has lived up to the standards of righteousness. Dugang ko yun rin sa Roma 3:20, 23 hanggang 24. Sanglit, nakasalaman ang talang nakabsan sa himaya sa Diyos. Sila pagkamatarugon, pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa. Pinasigad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Naugmat ang pagkamatarong pagkamaayon nimo. Dili sa imong kaugalingon nga buhat kung dili sa pagkamatarong ni Kristo. Man's only plea is the faithfulness of God's love and mercy, not his own works. Ang galuoy sa Diyos, ingon nga laing nga espiritu sa kalaanong hugma. Mercy is here used instead of grace, probably to emphasize man's wretchedness condition, which requires mercy. God's pity for his miserable condition constitutes the assurance
of man's salvation. Di pa ta gusto na mabutang ang atong kinabuhi diha sa mga maarang mga buhat. Kaya ang Diyos ng ingon, mao kini ang paagi. This is the process na liin ang tao mabalhin gikan sa pagkamasala ngadto sa kinabuhi ng Diyos niya. That is a spiritual washing. Muli siya mga kaibigan ang pagbugas espiritual, which is cleanses man of the evil tendencies. Kini ginatawag na regeneration or rebirth, pagpagkatao, pag-usap. God's solution to the problem of sin, which demand a complete reformation of life. Disputan din ang pag-reform. Salamat ang mga kaisuunan na niabot ka na ito kining message about reformation. Kaya din atong pamalandungan yun kung unsa kita kadautan. Nakinhanglan ta nga unsa reforma ang atong kinabuhi. God purposes not only to forgive men, but to restore them to a sinless life. This process of transforming sinful men and women into Christ-like representatives of God's way of life is known ourselves elsewhere in Scripture as sanctification, pagkabalaan. Romans 6:8. Kaya sanctification is an integral part of the Savior's program to eradicate sin. Here, the washing of regeneration is the initial step that begins the glorious program of sanctification. Ang pagkagalaan mga kaisunan, doon na ito sa atong gawain. Muli siya ang atong gikinahanglan ko. Yung tawag na. Muagi ka. Mu-undergo ta niining proseso na pagkabalaan, natus pagkabalaan. By washing ourselves. Kining pero dili nato di siya mahimo mga isuod. No? Umanta mabago, gisaaran ta sa usa ka unsa persona nga mao'y maghatag ka nato og reminder, maghatag ka nato og mga pasidaan, kini ginatawag na Holy Spirit. The Holy Spirit who daily strengthen them and sanctifies the converted man. Mo dili si mga kaisunan. No? Ang buhat sa Espiritu Santo mao ang pagpalingon sa atong espirituhanon nga kinabuhi nga kita mahimo nga masanctify, because the Holy Spirit does not operate without man's consent. Nagadepende sa diha na ang walang espiritu gusto nga usap mo sulod ngani ka nato maghulat na siya nga nagadepende sa tao kung iya bang pasudlot ang Holy Spirit. Dili siya basta-basta nga masulod sa tuwa, no? Kung dili unsa sa atong consent, sa atong pagtulog. Without man's consent, spiritual progress depends upon the Christian's daily commitment to God's way of life. Thus, the process of sanctification.
calls for a partnership between God and man. After man energized, chooses God's way, the Holy Spirit energizes His weakened will. Oh? Sa diha ang mga Espiritu naanan nato ang maigsoon, mo ni siya ang maka-energize, maghatag ka nato pagpabalik sa atong usok o gahom nga naluya ta, diin na naluya. So that He is empowered to do God's will. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person, the Holy Spirit. Dili na ito madawag ang tanan without the power of the Holy Spirit. Who would come with no modified energy, but in the fullness of divine power. Mga kaisunan, na kinahanglan ta o kinitawag na power. Kaya kita weak na mga iso. Atong ang punon nga kita maliyahon yun. Kaya usahay mo nag-inom dito for sometimes ourselves become Polish. Tungod kayo sa dalita na mandisip, dalita ba linglat sa kaway. Mauna nga magabuhat ta o dili maayo. Ato ba nasabtan mga kaisunan? Ginauta nga iningamay nga mga pag-insulti kaninyo sa Diyos, pinagi sa mga pulo. Unta, maghatag ka na to o paglantaw sa unahan. Samtang kita nagasugod ni ining tuwigan. No? Katapusan mga kaisunan, akong sulion pasalat ninyo ang atong gikan sa atong morning devotional. Akong sahod na dalibang kaisunan sa atong lingkod. Matod pa ni Pablo ini sa Philippians 3:13. Ato rin natunan sa biyagi mga pagpunan nato sa kalindagon, devotional. Ngayon rin, this one thing I do. Forgetting those things. Diyaan o hikalimtan, kadto mga butang, which are behind, na kaniadto ba? And reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Iyaan na to, kabintan na to, kung sa atong nahimo kaniadto, o atong padayunon ang atong kinabuhi sa pagto na pagkinabuhi. Reaching forth unto those things which are before. Wala pa na to nahimo. I praise toward the mark for the prize. Kaya kita, nahilapil man ni ining nagawa na lumba sa atong pagpagalagad. The mark for the prize of high calling. Nga mao ang unsan, kanti nga mao ang pataas na pagkatinawag. Ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. So another year na atong atubangon karon, life closes today. How can you look back on it? Kung nanalimin, yun sa nimo pagtanaw ang kaniadto. Have you made advancement in the divine life? Have you increased spirituality? Have you crucified self? Imo bang ilansa nga imong kagalingon? With the affections of lust, have you an increase
interest in the study of God's Word. Kini mga isuot. Kung higit ka naman doon sa pulong sa Diyos. Have you gained decided victories over your own feelings and waywardness? Or what has been the record of your life for the year which has now passed into eternity, never to be recalled? Di na nato mahibalik ito. Di na nato ipabalik kung kus at kus yung ito sa atong pagwikan nato. So mga kaigsunan, maghinaw ka nga ang Diyos magdamang nato. Kaya ang matagusagan nato, nangingamang yun. Na kita mahimo yun nga magmadaog. Wala pa mahimot ng powerful, mahimot ng kusganon, kung atong pasulong ang malaking espiritu sa atong tagsa-tagsa kang nagkasing-kasing. Nga maoy magsiguro na to. Nga to gayon sa the plan of salvation. Ang Ginoo, magapanalangin ng Ginoo. Amen. Amen.